na mga himala, doon sa mga taong buhay ang pananampalataya. Pero sa mga taong patay, mga kaibigan, ang Diyos hindi gumagawa ng himala. Kaya dapat makapulot na po tayo ng lison na kinakailangan yung tibang ito ay tunay na makita sa buhay ng tao. Kasi pag makita sa buhay ang tibang ito, mga kaibigan, asahan mo laging gagawa ng himala ng Diyos sa buhay mo. Kahit saan ka pupunta, dahil buhay ang pananampalataya mo, buhay lagi ang pagpapala ng Diyos na makita sa buhay mo. Palapakan natin ang ating Panginoon. Napakaganda po kung lahat po tayo, ito po ang mayroon tayo, mga kaibigan. Pero minsan yung alive, minsan pinalitan natin yan pinapalitan natin yan. Na alin? Ano gusto mong ipalit dyan? Ayaw natin palitan. Diba? Ayaw natin palitan yan. Yung unang sinasabi, alive! Kaya nga sa awit, alive, 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 forevermore. Forevermore, sabi. Hindi kayo alive ka ngayong bukas, patay na. Hindi kayo alive ka ngayong linggo na ito. Pagdating ng linggo, pastor, naglalaba ako. Tulad yung sinusundo ko kanina, grabe. Sa ulo Sabi ko, ang gagawin mo siya, ang gagawin dito. Panginoon! Bahala ka nga dito, Panginoon. Ang gagawin mo dito. Ang sarap sumuko pero hindi hindi natin kaya Para kukonsinsyahin ka rin para talaga pag hindi mo pinapaluap Pero matagal na. Hindi pa si tatay mong drago. Grabe Professional yan. Military. Napakayaman. Siya may-ari dyan. Naharap na yan. Siya maaaring patubigan niya. Yung hardwood dyan na bago. Tatay, may nangupa na pala. Siya may-ari dyan. Ex-army yan. Mayaman yan. Pero hindi nagkapsin yan pagdating ng linggo. Mayaman na mas pag yayaman Bakit? Grabe laman lagi sa simbahan pag-araw ng linggo. Hindi po ba? Grabe, hindi ko pinagmalaki pero grabe. Pag unang araw, nagdala siya ng electric fan, nagdala ng upuan. Hindi ko siya pinagmalaki pero pinagkita ko, bakit po? Dahil walang ibang magpalap yan, kundi ang Diyos kung ganun yung puso natin. Totoo yan mga kaibigan, dahil nararanasan ko yan. Nung ako po ay disciple kay Bishop Tony Bragasen, pastor pa siya noon, anong binigay ko sa kanya? Ma'am lang, tuwing, lang, Pasko yun, Pero nung ako nagpastor na, grabe, may nagbibigay dito lagi, araw-araw isda. Kapalit isda, araw-araw. Taunan ako nagbigay. Totoo po. Posponda daw. Grabe. Tapos nagtaas ako ng tithes. Ay, nagtaas din ng tithes dito. May nagtaas din ng libro ng tithes dito. Totoo po ang Diyos. Kaya, ano gagawin natin ngayon? Kailangan laging buhay ng ating pananampalataya. Bakit? Para ba maluwalhati ka? Para matuwa ka? Hindi ko. Para ang Diyos mo ang maluwalhati mo, hindi sarili mo. Baka naglilikod ka, para gusto mo, gagandang buhay mo, kikita ng mga yamong tira, kikita ka ng mga ari-arian, mga kaibigan, napagkamali ka. Hindi ka na napaglilingkod. Ang paglilingkod ka, kaibigan, Diyos dapat ang may taas mo. Dahil pag Diyos ang may taas mo, ako'y naniniwala, mga kaibigan, laging buhay ang paglilingkod mo sa Kanya. Buhay ka sa panalangin, buhay ka pagsimba, buhay ka sa pagbabasa ng Biblia, buhay ka pag-agay sa kaluluwa. Bakit? Gusto mo mag-glorify, walang iba kundi ang ating Panginoon na makapangyarihan. Di po ba? Hindi pa na nagbabasa ng talata. Introduction pa lang yan. Napakaganda kasi yung tema pala. Kung ating talagang himay-himayin yan, mga kaibigan, mahabang oras, mahabang minuto bago matapos natin dito. Kaya nga sabi ko, mamaya punta tayo sa Lopez dahil mas maganda yung marami. Marami mamaya Kasi dito, kasi nangangaral ako dito pag marami sa labas. Sa palengke, ang daming tao doon sarap mangaral pag marami. Di ko ba? Sama ko si Ruben minsan, mangaral sa labas. Diba doon ako ganado pag sa labas, ang daming tao. Kaso lang sinira mission yung speaker. Natigil tuloy yung speaker preaching namin. Wala nang pang-ayos
Grabe, no? Ang sarap ng mangaral sa labas ng tao. Mamaya, masarap din mangaral doon sa Lupis. Ang daming, ang daming babalatan natin doon. Hindi na kayo. Ayan, mamaya. Kaya nga, ito yung tema ko na ano ito, tatlong bagay ito natin pag-aralan ngayon. Pero isang bagay lang ang ating pag-aralan ngayon dito, dahil gusto ko tapusin doon sa Lubis mamaya. Pero mga kaibigan, bago natin basahin ang talatang ito, samayan mo ako sa panalangin upang lahat tayo ay pagpapalaya. Panginoon Diyos, dakila at makapangyarihan ka, tunay at buhay ka sa aming mga puso, mga Pinoon. Narito kami nagkakaisa sa umagang ito upang patuloy kang purihin, parangalan sa mahal at kapilain dahil sa kabutihan mo, Panginoon, na patuloy naming nararanasan. Panginoon, dalangin po namin yung mga talata na ibinigay mo sa amin, Panginoon. Kasihan mo na ito, basbasan mo na ito, Panginoon, upang hindi ito masasayang sa bawat isa, kundi ito'y magbibigay ng kagalakan, kasiglahan sa kanilang spiritual na buhay. At bilang isang maglingkod na gagamitin mo ngayon, Panginoon, upang ibahagi ko sa kalagitnaan ang iyong salita. Tulungan mo ako, turuan mo ako, dahil maliban ikaw gagawa sa aking buhay, wala akong magagawa, Panginoon. Kaya, Panginoon, umaasa po ako na sa aming kalagitnaan, ikaw ay gagawa ng himala sapagkat sumampalataya po ako, Panginoon, sa oras na ito, ikaw ang aming kasama. Sa iyo, kamataas sa papuri pa sa salamat sa tanging pangalan ni Jesus. Amen and amen. Palapagan natin malakas ang ating Panginoon. At ngayon, babasahin po natin ang talatang ito. Natutulog yan tayo ng bigyan mo ng kape. Sabi dito, sa pangalawang Korinto, chapter 6, verse 5 hanggang 7. Ito po yung ating pag-aralan. Sapagkat si Apostol Pablo ay umarap ng iba't ibang klaseng mga challenge sa buhay. Sabi dito, kami hinahagupit, ibinalanggo at binugbog. Narasan namin ang magtrabaho ng labis, magpuyat at magutom. Verse 6, nabuhay kami ng malinis, may kaalaman, pagtitiis, kabutihan, patnubay ng Espiritu Santo, tunay na pag-ibig. Verse 7, anong sinabi dito? Tapat na pananalita at kapangyarihan ng Diyos ang magiging matuwid, ang siya naming sandatang panlaban at panangga. Purihin po ang pagbabasa ng salita, Diyos po magpala. Kaya, ito po, una, present in challenge. So, makita po natin, mga kaibigan, na hindi biro po ang pinagdaanan dito ni Apostol Pablo. Ayan po, verse 5. Alam ko po, nasa talatang ito, na hindi lahat natin nararanasan ito bilang isang Kristiyano. Saan ba dito? Saan ka banda dito? Saan dito ang nararanasan mo? Naranasan mo ba yung nilanggo? Binugbog? Hindi pa? Ito ba? Ano ba nararanasan mo sa paglingkod mo? Para ikaw umayaw, para mamatay ang pananampalataya mo sa Panginoon. Wala ka masyadong naranasan ng ganitong klaseng kapigatian, ganitong klaseng labanan. Siguro yung nagutom ka ba? Hindi naman yung nagutom eh. Nung nagsisimba tayo dito, pinapakain mo tayo. Di ba? Saan kaya dito banda? Na nararanasan natin habang tayo naglilingkod. Siya gusto palo, mga kaibigan, kami hinagupit. Grabe. Pinilanggo at tinugbog. Ito po ang naranasan. Kaya letter A, physical challenge. Ito po ang kanyang naranasan. Letter A, physical challenge. Iyan po ang kanyang challenge na kanyang nararanasan, mga kaibigan. So, grabe. Ang kanyang nararanasan, binumbog siya, binilanggo siya, dahil sa kanyang tibay, tatag, pananampalataya, na gusto ipangaral, ibahagi ang salita ng ating Panginoon. Ang daming galit ni Apostol Pablo. Sino galit sa kanya? Mismo kanyang mga kababayan. Galit na galit sa kanya, kaya siya binugbog, binilanggo. Sino si Apostol Pablo? Ganun ang kanyang nararanasan. Physical challenge. Kaya, grabe. Kung ating babasahin, mga kaibigan, ang talata
Kahit siya po ay nasa bilangguan, mga kaibigan, dahil siya po ay talagang kinukulong, pero napakabuti ang Diyos. Kahit nasa bilangguan, nakapag-angay pa rin siya ng kaluluwa. Binugbog, hinagupit, nabilanggo. At ngayon, ang sabi niyo sa Pilimon, mas minabuti ko magkiusap sa inyo, ang ngalan ng pag-ibig na si Pablo na sugod ni Kristo Jesus at ngayon, nakabilanggo dahil sa Kanya, biruin mo, nabilanggo siya dahil sa ating Panginoon. Hindi birong challenge, physical challenge na pinagdaanan nino ni Apostol Pablo. Kung sa atin yan, sapat na para mabaksay ka. Di ba? Kung sa atin yan, sapat na manghihina ka. Sapat na sisihin mo si Pastor. Pastor, hindi totoong sinasabi mo na bilanggo ako. Pero hindi ka doon si Apostol Pablo. Sa kabila na siya na bilanggo, hindi niya sinisisi ang ating Panginoon. Wala siyang sinasabi. Hindi siya nagmumurmur. Hindi na sinisisi ang ating Panginoon. Wala siyang pinagbintangan. Sabi dito sa verse 10, ay nag-ayosap sa inyo para kay Onesimo na aking anak sa pananampalataya. Ito si Onesimo, mga kaibigan, sa isang translation sa Biblia. Ito po ang kanyang naakay sa pananampalataya during the time na kung siya ay nasa loob ng bilangguan. Biruin mo, nasa loob ng bilangguan, nabilanggo na, pero nakapag-akay pa ng kaluluwa. Bakit? Buhay ang kanyang pananampalataya sa ating Panginoon. Kaya pagka natin ang ating Panginoon. Ganun mga kaibigan mong ihero sa'yo. Saan ka ba nabilanggo? Nabilanggo ka ba? Sa kahirapan? Hindi yan mga kaibigan tamang dahilan para mamatay ang ating pananampalataya. Hindi yan ang dahilan para hindi tayo mag-akay ng kaluluha. Mga kaibigan, kung buhay, mga kaibigan, ang pananampalataya mo, kung mayroon kang tunay na kaugnayan sa ating Panginoon, kailangan po ipakita natin sa pamagitan ng pag-akay ng kaluluwa nang sa ganon, walang ibang matutuwa kundi ang ating Panginoon ng makapangyarihan. Kaya sa ating tema, align your faith for God's glory. Buhayin natin ang ating pananampalataya para maluwalhati natin ang ating Panginoon, hindi maluwalhati ang ating sarili, hindi maluwalhati ang ating mga kaibigan, kundi ang maluwalhati ang ating Panginoon. Kaya napaka-importante mga kaibigan sa ating buhay. Kailangan laging buhay ang ating pananampalataya nang sagot makaakay ka na ng kaluluwa. Siya po Pablo na sa loob ng bilangguan, nakapag-akay. Tayo wala naman na sa bilangguan ni na literal. Minsan, nabilanggo ka lang doon sa kahirapan, sakit o karamdaman. Napakasimple, malaya ka pa rin. Di ko ba? Makalaka, makahayo, makapagbayustable. Pero bakit po nga, iwan ko, dahil wala talagang isahin. Di ko ba? Ako ang naging isang ama sa kanya habang ako'y, pinuhin mo, habang siya'y nakabilanggo. Bunga niya ito mga kaibigan, karami sa pagpapagay ng bilanggo, may bunga. Kaya mga kaibigan, habang hindi pa nabilanggo, si Pastor, umayo ka na. Habang hindi pa pilay, si Pastor, umayo ka na. Saka ka umayo, saka mag-akay ng kaluluwa. Pag mayroon ng problema si Pastor, huli ng lahat mga kaibigan. Kaya habang ngayon, na lagi kang sinasabihan, lagi kang tinuturuan, umayo ka na. Dahil pagkaluwalhati ang Panginoon sa paghayo mo, siya magbibigay sa iyo ng mga pagpapala na inasahan mo sa iyong buhay. Wala pagkakaroon ng ating Panginoon. Marami po tayo mga pangarap sa ating buhay na gusto nating makamtan. Saan natin makukuha yan? Sa pamagitan ng paglilingkod natin na buhay sa ating Panginoon. Hindi natin makuha yan sa mundo ito. Mga kaibigan, sa ayaw mo sa gusto, wala sa mundo ang tunay ng pagpapala. Hawak ng Diyos, kontrol ng Diyos ng lahat ng mga pagpapala. Ang pagpapala sa mundo nito, hindi magtatagal yan. Kaya ba nang nag-aaway? Sabi nga nag-aaway ng Panginoon. Pag luluhod ka sa akin, mayabang nag-aaway, di ba? Saan siya? Kaibigan talaga sila eh. Di ba magkaibigan kayo? Tingnan mo yung katabi mo. Di ba? Di ba? Baka ano yan? Hindi totoong Diyos yan. Hindi totoong Kristiyano yan. Sabi niya, lahat yan! Ang grabing away. Ang dami kong kayamanan, lahat yan. Ibibigay ko sa iyo kung luluhod ka at maglilingkod ka sa akin. May kayamanan ang away. May kayamanan ang away.
Grabe mga kaibigan. Napakalupit. Yun ang kayamanan, nag-away. Pagka binagrab mo yan, yung kayamanan nag-away, wala ka na sa loob ng simbahan. Hindi ka na pwedeng magbibigay, hindi ka na pwedeng mag-rise, hindi ka na pwedeng mag-offering. Ibig sabihin, patay ka na sa simbahan, kaaway na yung pagpapala. Pero kung galing sa Diyos, pagpapala galing sa Diyos yung mga kaibigan, laman ka lagi ng simbahan, nagtatice ka, nag-offering ka, tumutulong ka, dahil galing sa Diyos. May pagkakaiba mga kaibigan, yung pagpapala mula sa salibutan at pagpapala mula sa ating Panginoon na makapangyarihan. Laging may kasama dyan ang kaharian ng ating Panginoon sapagkat tumangaw tayo ng utang na loob. Buhayin lang natin ang ating pananampalataya kasi kung patayan natin pananampalataya pagdating dyan, hindi natin kayang gawin yung mga bagay na itinuturo niya sa atin. Anong kaya natin gawin? Yung sarili pa rin natin ang nais natin laging sundin mga kaibigan dahil patay ang ating pananampalataya. Kailangan buhayin natin upang sa ganon, kahit anong laban na ating mga pinagdaanan, magtatagumpay tayo. Mamunga tayo ng kaluluwa. Pag namunga ka ng kaluluwa, mga kaibigan, doon mo kautunayan ng Diyos ay natutuwa sa iyong ginagawa. Palapakan natin ang ating Panginoon. Sa pagkatandaan po natin, pag ikaw ay may bunga ng kaluluwa, hindi ka nagbago ng tao. Hindi tayo ang dahilan para mabuhin ang buhay ng tao. Kundi Diyos ang nagbago niyan. Ginagamit na lang ng ating Panginoon na bago siya, nalakita ng Panginoon dapat na irespeto bilang mananampalataya sa Kanya. Pagkakita ng Panginoon na totoo yung pagbilikod mo, totoo yung pag-akay mo, totoo yung paghayo mo, totoo yung panalangin mo, totoo yung pagpabasa mo, totoo yung sakripisyo mo, buhay ka sa ganong mga klase ng activity. Balang araw sa isang mata, magpadala Diyos sa tao para katuwang mo sa paglilingkod mo sa Kanyang kaharian. Palapakan natin ang ating Panginoon. Hindi tayo ang dahilan kaya nagbago ang isang tao. Ginagamit lang tayong ehemplo mga kaibigan, kaya ayusin mo ang buhay mo. Palapakan natin ang ating Panginoon. Ayusin natin ang ating buhay. May mga tao kasi sikat lang sa kapwa. Malakas lang sa kapwa. Mabait lang, mabuti lang sa kapwa. Pero sa ating Panginoon, mga kaibigan, hindi mo na makita ang kabutihan dahil may ginagawa ng kalukuhan. Tapos akay ka na ng kaluluwa kahit gaano ka kamait. Kahit painan mo ba yan ng pera? Kahit duyan-duyanin mo yan. Bibibihin mo yan para maakay lang sa kaharian ng ating Panginoon at ikaw may umakay, puno ka ng kalukuhan, kasalanan. Mga kaibigan, maubos lang yung pera mo dyan. Masaktan ka lang dyan. Hindi pwedeng mabago yan. Bakit? Nakita ng Diyos yung puso pa hindi ka karapat-dapat. Amen. Pwede mo makuha ang tao sa pamagitan ng kayamanan na mayroon ka. Pwede mo maakit yan pansamantala pero hindi po na-able yan. Bakit? Ayaw ng Diyos na ganun klaseng pag-akay. Kung mayroon ka mang maakay, tunay ka totoo. Galing sa Diyos dapat yan. Dahil pag galing sa Diyos yan, kahit anong problema pinagdaanan, kahit anong laban pinagdaanan mga kaibigan, nabilang mo niya saktan, nabigo, ano bang pinagdaanan na hindi maganda, na nanatiling maglilingkod sa ating Panginoon yan, bakit Diyos po ang nagpadala niyan? Palapakan natin ang ating Panginoon. Diyos po ang nagpadala niya sa simbahan. Tayo lang ay ginangamit ihemplo ng ating Panginoon. Tandaan po natin ito, physical, challenge, hindi mo bibigay. Grabe. Nakita natin, ako si Pablo, nasuko ni Kristo Jesus at kayo nakapila ko dahil sa kanya. Nag-iusap sa inyo para kayo. Tulisin mo na aking anak sa mananaman. Ako'y naging isang ama sa kanya habang ako'y nakabilang ko. Grabe mga kaibigan. Naging magulang pa rin talaga siya. Spiritual father pa rin siya. Kahit siya'y nabilang ko, nakaakay siya ng kaluluwa. Ibig sabihin mga kaibigan sa atin, dapat mag-akay po tayo. Sino magagamitin ng Diyos sa mga tao, masigiro, kapaero, sugaro, sabungiro, para mabago? Di ba ikaw? Dahil ikaw unang binago ng ating Panginoon. Pero paano ka makapag-akay kung gano'n din ang ginagawa mo? Daanan mo lang sa ngiti, daanan mo lang sa bahid. Mga kaibigan, hindi mangyayari na mabago yan. Dahil ikaw nga, kailangan magpabago, paano ka pa magpabago sa iba? Ay hindi mangyayari yan. Kaya kailangan makita muna sa ating buhay bago tayo mag-akay ng tao na alipin sa iba't ibang klaseng kasalanan. Kaya mga kaibigan mo makapag-akay ka na ng mga tao na naglilingkod sa ating Panginoon, asahan mo palang araw
Sabi niya, lahat ng mga bagay ay pawang idaragdag ko lang sa'yo. Sabi mo, kahit hindi mo hingin yung mga bagay, pusang darapin niya. Ang hingin mo ngayon, kung gusto mo talaga na magiging mo buhay na buhay ang pananampalataya mo, ang hingin mo sa panahon natin ngayon, kailangan mapasaya mo ang ating Panginoon. Sa pamagitan ng pag-akay mo ng kaluluwa, dahil doon siya natutuwa mga kaibigan. Kaya mo siya yung mag-iwan na langit, iniwan niya kayo ni ano sinabi niya? Humayo kayo! Diba? Ipangaral ninyo ang mabuting balita. Bautismohan niyo sila sa pangalan ng Anak, ng Ama ng Espiritu Santo. At turuan niyo sila lahat sa musunod sa kalugan ko. Yun ang sinabi ng ating Panginoon. At sino ba gagamitin niyan ngayon? Tayo kasama dyan. Ano ba? Kaya mag-akay ka kung gusto mo gagawa ang gusto ng imala sa buhay ko. Na sa ganoon, yung mga pangarap mo, hindi ka mabibigyan. Lagi kong maramdaman ang kagalakan. Kaya sa letter B, facing any challenge letter B, ano sinabi ko? Ito, grabe. Work challenge. Basahin natin yung Pilipos. Kung anong ginagawa niya po. Ang aking pinag-ananais at inasanay, hindi ako manapahiya na sa anumang bagay, kundi sa lahat ng panahon at lalo ngayon ay kung tapang kong maparangalan si Kristo sa buhay o kamatayan. Bibigin ko mga kaibigan, ito si Apostol Pablo mga kaibigan, ay talagang pagdating sa trabaho ay nararanasan niya na kahirapan, kabigatan. Pero tandaan po natin na hindi minsan siya nanghihina. Hindi siya minsan nanghina ng lupay-pay. Hindi niya ginagawang dahilan na pagod siya. Kundi ang kanyang kapaguran ay ginagamit niyang tulay upang patuloy pang maluwalhati ang ating Panginoon. Kaya nga ito ang kanyang sinasabi. Ang aking inasahan, ang aking pinakinanais at inasahan ay huwag mapahiya sa anumang bagay. Sa ibang translation yan, napakaganda po sa ibang translation, iba kasi dyan, ang sabi dito, sa aking pinanais at inasahan ay huwag akong magkulang sa aking tungkulin kundi magkaroon ako ng lakas at loob sa lahat ng panahon upang sa mabuhay at sa mamatay mabigyan kong karangalan ang ating Panginoon. Ito po sa another translation. Grabe, ito po ang kanyang nais na maganap sa kanyang buhay sa kabila na talagang mayroon siyang malupit na pinagdaanan. Sabi dito sa, pwede ba ibaba natin? Hindi pala nakasulat yan. Sa aklat ko ng pangalawang Korinto. Pangalawang Korinto. Korinto, ano man this? Ito sa ano? Kaya sabi ko na sa it takes kasi mahirap maghanap kasi talaga naghanap. Sabi niya dito, ako'y binugbog, hinagubit at pinalago. Physical ito, mga kaibigan na challenge. Narasanan ko ito, sa pangalawang sentence, naranasan ko ang magtrabaho ng labis. Biruin mo. Naranasan niya Apostol Pablo na magtrabaho ng labis. It is, sabi dito, work challenge. Sa trabaho may challenge din siya. Grabing trabaho nila. Noong unang kapanahonan, dahil siya ay apostol, hindi lang siya doon nagbibitin sa isang lugar. Grabe, hirap na kanyang pinagdaanan. Lumalakad sila ng napakalayong lugar. Mapuntahan lang. Dahil mayroon silang tungkulin bilang apostol. Hirap na hirap sila mga kaibigan pagdating sa mga bagay na yun. Sapagkat yun po ang kanilang tungkulin. Pero grabe, hindi talaga siya nagkulang kung babasahin natin ito. Ibalik mo. Sa ano? Sige pa. Ayan. Pero ang sabi niya Apostol Pablo dito mga minamahal, kahit grabe kahit may katrabaho na pinagdaanan, ito ang kanyang laman ng kanyang puso. Ang aking pinagkanais at sana huwag ako magkulang sa aking tungkulin. Kundi magkakaroon, kundi
sa lahat ng panahon. At lalo na ngayon ay kung tapang kung may maparangalan si Kristo sa buhay man o sa kamatayan. Grabe. Yun ang kanyang nais sa buhay at kamatayan. Nais niya na ang ating Panginoon maparangalan. Dito natin makikita mga kaibigan, kahit grabe may trabaho sa Apostol Pablo, busy sa Apostol Pablo, ay hindi niya kinakalimutan na ipangaral ang ating Panginoon Kristo. Di po ba? May mga trabaho din po si Apostol Pablo mga kaibigan. Pero hindi niya kinakalimutan na maparangalan ang ating Panginoon. Kaya napaka-importante sa ating buhay na marunong po tayo pagdating sa mayroon tayong trabaho. Hindi natin idahilan ang trabaho. Pastor, may trabaho kasi ako, kaya hindi ako makapagsimba. Trabaho kasi ako, Pastor, kaya wala akong panahon dyan. Grabe, sa lugay sa linggo, wala talaga panahon sa ating Panginoon. Paano mo sasabi na may kaugnayan ka sa Kanya? Paano mo masasabi na may buhay ka pananampalataya sa Kanya? Kung sinasabi mo may kaugnayan ka sa Kanya, isinsana may panahon ka sa Kanya. Sapagkat sinabi mo may kaugnayan ka sa Kanya, sinabi mo buhay ang pananampalataya mo sa Kanya, kaya dapat buhay ang paglilingkod mo sa Kanya. Hindi pwedeng sabihin, may buhay ang pananampalataya, may kaugnayan mo sa ating Panginoon, pero wala kang panahon sa Kanya, wala kang oras sa Kanya. Paano mo masasabi na tunay ang pananampalataya mo at tunay ang kaugnayan mo sa Kanya? Hindi yan tunay mga kaibigan, dahil sa muso lamang yan bumubukal. Ang nais ng Diyos na makita sa iyo, nasa puso, wala sa puso. At pag nasa puso, yung pananampalataya mo, nasa puso ang kaugnayan mo sa ating Panginoon, may kalangit na gawa yan. At tugig about puso, may pagmamahal yan sa ating Panginoon na makapangyarihan. At dahil may pag-ibig yan, may pagmamahal yan, ginagawa mo kung ano ang sinasabi ng ating Panginoon bilang tunay na may buhay na pananampalataya at kaugnayan sa ating Panginoon. Palapakan natin ang ating Panginoon. Kasi yung iba, grabe, ang daming mga tuwiran eh. Mayroon na mga pananampalataya na maganda. Pero kumusta na yung gawa mo? May ginagawa naman ako, magsisimba man ako. Pagkatapos ko magsimba, saan ka pumunta? Nagtingit. Nagmadyong. Mabait naman ako, Pastor. Nung pandemya nga, hindi ko makalimutan yun. Pandemya, Pastor, pinasagana kami ng Panginoon. Nagbibigay kami. Tumutulong kami. Pero, ang mali doon, may ginawang kalukuhan. Bakit? Hindi marunong pumasok sa simbahan eh. Hindi, mga kaibigan, nagpapahalaga sa kawain ng ating Panginoon. At natuklasan ko, mayroon pa lang ginagawang kalukuhan. Alipin pa rin at ibang klaseng bisyo. Tandaan po natin, hindi tayo niligtas ng Diyos dahil sa kabaitan natin. Hindi tayo niligtas ng Diyos dahil sa kabaitan natin. Kundi iniligtas din ng Diyos dahil sa kapanalan na mayroon tayo. Dahil kung kabaitan lang na mayroon tayo mga kaibigan, kung iyan lang ang tinuguna, kung iyan ang basihan mga kaibigan, lahat po tayo mga pwedeng maligtas. Kaya nga wala tayo sa kulungan dahil mabait tayo. Ang gusto ng Diyos sa kabaitan natin may kalakip na kabanalan. Dahil yung kabanalan mga kaibigan, yung katangian niya ng buhat ng Panginoon at nasa atin niya ng tunay at buhay na pananampalataya natin sa Kanya. Mapagbigay ka, matulog ka, wala problema, maganda yan. Sinong natutuwa dyan? Tao. Pero kung namumuhay ka sa kasalanan, kalukuhan, bisyo, kung ano pa man, sinasaktan mo lagi ang ating Panginoon, pinaligaya mo ang tao. At dahil tao lang pinaligaya mo, balang araw, impirno ang pumuntahan mo. Dapat ang una mong paligayahan, walang iba kundi Diyos. Dahil kung pinaligaya mo ang Diyos sa tao, mas lalong maligaya sa buhay mo yan. Palapakan natin ang ating Panginoon. Ay, iba, baliktad ang utak eh. Mabait naman ako, matulog naman ako. Walang problema yan, maganda yan. Natutuwa ang tao, natutuwa ang Diyos dyan. Pero kung nandun ka na sa kasalanan, wala ka palang kabanalan, mga kaibigan, delikado ang buhay pagka tinatak ng panahon. Kaya napaka-importante na buhay ang ating pananampalataya. Na sa gano'n, ulitin natin ito. Naisin natin ang pinananais ko tinasan na huwag ako magkulang sa aking tungkulin. Sa ganun mga kaibigan, mamatay ka man ang pabuhay, walang ibang parangalan kundi ang ating Panginoon Kristo. Sana ganun yung motivation natin. Pero alam mo, yung may motivation na ganito yung mga taong buhay talagang pananampalataya. Kaya, dapat yun ang ating gagawin. Pangalawa, live with unity. Yung mga tao na buhay ang pananampalataya, na buhay na lang kaya, na malinis, dalisay, purity.
Pag sinabing dalisay, yung mga tao patay na sa kalukuhan, patay na sa kasalanan, patay na sa iba't ibang klase mga bagay na hindi maganda dahil ang katangian na mayroon sa Kanya mula sa ating Panginoon na makapangyarihan. Kaya umiwas na yan mga kaibigan sa mga bagay na hindi maganda. Dahil yung mga bagay na hindi maganda, hindi yan ang itinuturo sa atin ng Panginoon. Ang itinuturo sa atin ng Panginoon, yung kalinisan, dalisay, yun ang nais ng Diyos. Kaya dapat, yan ang makita sa atin kung buhay ang ating pananampalataya sa Panginoon. Kaya dito sa verse 6, anong sinasabi dito? Sa aklat ng pangalawang Korinto, chapter 6, verses, nabuhay kami ng malinis. Sabi niya Apostol, ano sabi niya Apostol Pablo dito? Nabuhay kami ng malinis. May kaalaman. Pag sinabing malinis mga kaibigan, siyempre, talking about spiritual, wala na sila sa kasalanan. Ikaw pa naman born again. Tapos sa kasalanan ka man, nakakahiya. Di ko ba? Ikaw pa naman apostol, tapos gumawa ka ng kalukuhan kasalanan, hindi yata tama. Katulad lang, tayo pa naman born again, pumasok ka sa born again. Tapos, hindi ka alam mo sa malinis, karunihan pa rin. Nakakahiya naman yata sa Panginoon niya. Nilinis ka na ng ating Panginoon sa pamamagitan ng kanyang dugo. Hinugasan ka na ng ating Panginoon sa pamamagitan ng kanyang dugo. Buhay ang kanyang inaakay. Tapos, gusto mo pa rin talaga mabuhay sa karunihan. Grabe naman yan mga kaibigan. Kaya sa atin na gusto ko, nabuhay kami ng malinis. Bakit buhay ang kanilang pananampalataya sa Panginoon? May kaalaman sa salita ng Panginoon. Ay yung mga tao may kaalaman sa salita ng Panginoon. Araw-gabi nag-aaral yan. Kaya nakakalaya sa anumang mga bagay na hindi maganda sa kanilang buhay. Kaya nakikita sa kanilang mga buhay yung mga bagay na kung saan maluwalhati ang ating Panginoon sapagkat may alam sila sa salita ng ating Panginoon. Palapatan natin ang ating Panginoon. Kaya sabi nga sa aklat ng chapter 8, 31 hanggang 32, kung patuloy kayo mag-aaral ng mga salita ko, kayo nga, ito na yung mga lagay ko, matatagpuan yung katotohanan at katotohanan ay siya magpapalaya sa iyo. Kaya, pag nasa atin na yung katotohanan, tunay na may kaalaman tayo sa salita ng Panginoon. At nasa atin ang katotohanan, makakalaya tayo sa mga bagay na hindi maganda. Di ko ba? Mayroon bang tunay na born again? Tapos, hindi pa nakakalaya sa mga bagay na hindi maganda. Kailangan po kasi dito mga minamahal, kung buhay ang ating pananampalataya sa Panginoon, siya talaga ang karakter ng Panginoon na itinuturo niya sa atin, ay dapat ma-adapt natin ninyo sapagkat buhay na ang ating pananampalataya sa Kanya. Kailangan ma-adapt, may nihiring po natin kung ano ang Kanyang itinuturo sa atin. Kaya nga, tayo nag-aaral lagi ng salita ng Diyos. Kaya nga dito may gawain, Merkulis, Bernes, Linggo ng umaga, Linggo ng gabi, upang malaman natin ang katotohanan, upang malaman natin ang kaalaman na ito nagbubuhat sa Panginoon. Nang sa ganon, ma-adapt natin, may pamuhay natin ito. Nang sa ganon, ikaw at ako, magiging magandang halimbawa sa mga tao na kapaligid sa ating buhay. Palapatan natin ang ating Panginoon. Dapat gano'n ang mangyayari sa atin. Yan sabi ng pagtitiis. Yung pagtitiis, mga kaibigan, normal na yan. Sabi nga sa aklat ng Pedro, chapter 4, verse 2, malinaw na pagtitiis sa hirap sa buhay na ito ay bahagi na ng pagkahirap natin sa ating Panginoon. Sapagkat kung Kristo ay nagtiis, binigyan tayo niya ng halimbawa na dapat nating tularan. Sino ang unang nagtiis bago tayo? Walang ibang kundi ang ating Panginoon. Kaya binigyan tayo ng halimbawa na dapat nating tularan. Yung pagtitiis natin, pagsimba. Pagtitiis natin na umatin ng godly activities, pansamantala lang yan. Proseso yan. Para makamta natin yung pangako niya buhay na walang hanggan. Pero bago ang buhay na walang hanggan, yung pangako ng ating Panginoon, hindi pwedeng hindi niya ipaparanas sa atin yan. Bakit? Nagtiis tayo, masunod na natin ang kanyang kalooban. Nagtiis tayo, malitaas lamang siya. Magtiis tayo, maparangan lamang siya. Nagtiis tayo, makita lang siya sa ating buhay. Kaya yung pangako ng Diyos, lagi mong mararanasan. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Yung posible naman mga kaibigan, nagtiis ka para sa ating Panginoon. Tapos yung pabor, wala sa'yo. Wala gano'n. Kaya tingnan natin yung mga tao. Tulad ng aking kapatid na pastor, isino yan dati. Nung nandito ka sa Manila, 2001, binubuli lang yan doon sa loob ng simbahan. At 2004, nabunan ngayon, 2004, nakarating kami ng Manila, 2001. May ginamit ang Diyos sa tao para kami mabago. Nagsimba kami doon sa Ono Division Pune. Talagang binubuli lang yan kasi alam mo, pasok simbahan yan, parang iguro yan. Dahil sa gilid lang yan.
Wala kang, nako, Lalo kay Jess yan eh. nako mga kaibigan, iwan ko lang kung kausapin ka dyan. Hindi umimigyan na parang estatwa yan doon. Binubuli lang yan doon sa simbahan. Akala mo walang marating. Pero iba pala ang kanyang ninanais. Sa kanyang pagkatahimik, grabe iba pala ang kanyang bigay. Amen. Gusto pala niya maparangalan ng Diyos. At talaga lumilipas ang mga araw, naging buwan at naging taon. Isang araw naging pastor. At hindi madali pinagdaanan. Dumating yung mga maraming pagsubok, kabigatan sa buhay, nalagpasan niya lahat. Dahil totoo ang kanyang pananampalataya, buhay na buhay kay Kristo Jesus. Amen. At sino siya ngayon? Ay grabe mga kaibigan. Napakaraming pinangon ng mga kaluluwa dahil sa kanyang pamumuno. Dahil nakita na Diyos buhay na buhay ang kanyang pananampalataya. Amen. Buhay na buhay ang kanyang pananampalataya. Ngayon, yung pagpuro ng Diyos, nandyan lagi sa kanya. Hindi niya hiniling yung mga bagay, biglang dumating sa kanyang buhay. Bakit? Dahil pabor nga ng Diyos yan. Pag ang Diyos ang pala sa isang tao, walang pwedeng humadlang yan. Kahit sino humarang, kahit sino humadlang, sira ang humarang, sisira ang humadlang. Masisira ang buhay ng mga taong humadlang sapagkat Diyos po ang nagpala yan. Amen. Pag ang Diyos ang pala sa isang tao, walang pwedeng humadlang yan. Kaibigan, hindi pwedeng mautod yan. Hindi pwedeng mawala yan dahil nakaplano na yan Diyos kanyang anak. Ang Diyos ay higit na makapangyarihan lahat sa lahat. Kaya, nasa kanya ang lahat ng pabor. Kung sa mga bagay lang, napakaganda, mayroon siyang sponsor, mayroon siyang tip. Mayroon siyang talagang mga membro na maasahan. Lahat, ilang pastor sa kanya ngayon, nasa 6 na pastor. Ang kanyang na-lance out sa iba't ibang lugar. Noong nakaraan, sa Dumaguete sila. Nasa kanya ang pabor. Bakit po? Dahil naglilingkod siya sa ating Panginoon na may kalinisan, may pagtitiis, may kaalaman. So, dapat ito ang magkita sa ating buhay. At balang araw, kung ito ay tinawag ng ating Panginoon magiging pastor, mamunga ka dyan. Amen. Hindi pwedeng hindi ka mamunga, tinawag ka ng ating Panginoon. Pero kung hindi ka tinawag ng ating Panginoon maging pastor, maging totoo ka lang sa Kanya, ipamuhay mo lang ito, mga magtiis ka, sumunod ka lang. Kung ano sinasabi sa iyong leader, sumunod ka lang, sapagkat kung yan ang gagawin mo, habang ikaw nabubuhay sa mundong ito, makita ng Diyos yung magbibis mo, ibubuhos ng Diyos ang mga pagpapalang nais mo sa iyong buhay. Bakit? Nakita ng Diyos na buhay ang pananampalataya mo, sapagkat sinusunod mo, sinong tao na ginamit ng Diyos para ikaw ay mabago. Kaya pagka natin ang ating Panginoon. Kaya pag sinunod mo yung tao na ginamit ng Diyos para magbago ang buhay mo, hindi ka tinawag maging pastor, ibubuhos ng Diyos yan, nagpapala. Kasi totoo ang Diyos mga kaibigan. Pag tunay at totoo ang ating pananampalataya sa Kanya. Ay sabi nito kabutihan, si Apostol Pablo, apostol na may kapangyarihan na mga kaibigan. Pero grabe, ito, nasa Kanya. Diba? Alam nga naman masama na sa Kanya. Diba? Magulat ka, grabe. Apostol, tapos wala, ito. Magulat ka din sa mga taong born again na pumasok lagi sa simbahan, pero hindi nakita ito. Hindi nakita yung kabutihan, hindi nakita yung pagtitiis, walang alaman, walang kalinisan. Tapos pumasok sa simbahan born again, nakakahiya ka naman. Tingnan natin sarili natin. Diba? Dapat na sa atin yan. Itinuturo niya po sa Pablo ito para ikaw at ako maging aware na sa ganun, mamintin natin ito. Patubay ng Espiritu Santo. Kaya pala dahil may patubay ng Espiritu Santo. Sabi nga sa aklat ng Roma chapter 8 verse 9, kung ang Espiritu bibis kayo wala sa inyo, ay hindi kayo kay Kristo. Kaya malinaw mga kaibigan dahil pala sa patubay ng Espiritu Santo at tunay, may salitang tunay. Yung salitang tunay ay dapat nasa buhay mo yan. Dahil pag tunay, totoo ka na naglilingkod sa ating Panginoon, buhay na buhay ang pananampalataya mo, at ay buhay na buhay ang pananampalataya mo, walang ibang mag-glorify yan, kundi ang ating Panginoong Hesus-Kristo. Kaya pagka natin ang ating Panginoon, yun po ang makikita sa mga taong tunay na buhay kay Kristo. Sabi dito sa aklat ng unang Korinto, chapter 16, chapter 6 verse 13, anong sinasabi dito? Sasabihin naman ng iba, ang pagkain ay para sa tiyan,
at ang yan ay para sa pagkain. Totoo yan. Ngunit pare-pareho sisirain ng Diyos ang mga ito. Ang katawan ay hindi para sa imoralidad, sapagkat ito para sa paglilingkod sa Panginoon, at ang Panginoon naman ang nag-aalaga sa katawan. Malinaw mga kaibigan, ang talatang ito ay nagbibigay ng kapahayagan sa bawat isa sa atin. Dapat mamuhay tayo na may kalinisan, hindi para sa imoralidad ang iyong katawan, sapagkat ang katawan na yan ay galing sa ating Panginoon. Siya po ang nangangalaga niyan. Kaya ang katawan ay hindi para sa imoralidad, sapagkat ito ay para sa paglilingkod sa Panginoon. Malinaw! Saan mo ginagawa ang katawan mo ngayon? Sa imoralidad, tapos pumasok ka sa born again? Grabe na, nakakaya di ko ba? Imoralidad. Tapos, pasok ka lagi sa born again. Anong tawag mo? Tinatamaan ka sa Akatamato chapter 7, verse 21. Hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, papasok sa karinang langit. Yun lang sumusunod sa kaluban ng aking mga sinabi. Grabe mga kaibigan. Imposible naman kung gagawin mo pala ito. Nasa imoralidad ka pa rin. At ang Panginoon naman ang nag-aalaga sa katawan. Ang Diyos para nag-aalaga sa ating katawan. Titilo ka ng ating Panginoon. Dahil nalilinis ka, namumuhay sa kalinisan. May kaugnayan ka sa Kanya. Kaya mga kaibigan, ang nag-aalaga sa iyo, ang ating Panginoon. Diba sino bang nag-aalaga sa ating katawan? Ang ating Panginoon, kung namumuhay ka na may kalinisan, kailangan na mamuhay ka na may kalinisan, na sa kanon, makikita mo ang Diyos talaga nag-aalaga sa iyong katawan. Kapag ang Diyos nag-aalaga sa iyong katawan, pagdating ng linggo, nasa loob ka ng simbahan. Kung sabi mo, ang Diyos naman nag-aalaga nito, pero pagdating ng linggo, pinabayaan mo. Kasi mayroon kang ibang tinitipok na yung puso. Kaya dapat sa ating buhay mga kaibigan, ang makikita ay kalinisan. Bakit? Buhay na buhay ang ating pananampalataya sa ating Panginoon. At sa ganun, mag-glorify siya. Diba? Mayroon nga akong kailan ba yun? Uwibis? Ibis ba? Mayroon akong na-encounter na siya po ay isang baptist. Dahanagin ko ng salita ng Diyos. Itong tuwa siya. Kasi siya pala ay pumagin din. Habang kami, may tindahan siya. Nakita ko sa tindahan niya ay mayroon siyang tinitinda hindi tama. Sabi ko, Brad, kung nakita di ba? Bawal sa iyo pag-galas ka, hindi. Bawal ka sa amin yung pastor. Hindi, bawal talaga, hindi namin yung ginagawa dahil sa Biblia. Gano'n, bakit nagtitinda ka ganyan? Nakita ko sa tindahan. Sabi ko, sorry po, kasi hindi talaga sapat. Anto na tayo. Sabi ko sa kanya, hindi ka na uminom, Brad. Pero yung ginagawa mo, parang walang pagkakaiba mo. Tinutulak mo yung tao sa kapamakan. Safety ka. Pero yung iba hindi safety. Mali lang. Parang pinapahamak mo din yung sarili mo. Kaya kailangan tanggalin mo yan. Sabi niya, Pastor, hindi talaga kaya kung ito lang masahan ko. Ito kasi malakas, Pastor. Sabi ko, kulang ng pananampalataya natin ngayon, Brad. Lahat ng mga bagay, kahit dinigyan na siya, mag-please ka. Hindi ka mamatay ng gutom pag hindi ka nagtitinda. Alam mo, pag alisin mo yan, mas lalo ka pa pagpapalaya ng ating Panginoon. Kasi ikaw, wala na sa Biblia eh. Alam mo, sa Biblia, upupas ko. Pero talagang, kakaya pag wala yan, yan ang malakas. Malinaw sa mundo dito talaga, marami talaga alipin ng mga bagay na hindi maganda. Malinaw, ako na Ephesians chapter 5 verse 18. Sa aklat ng Peter chapter 4 verse 3. Nagdoon yung pinahiwa, talaga na bawal yan. Yan yung pinaghumalingan ng mga tao. Walang tunay na pagkilala sa ating Panginoon. Tapos susundin mo yan. Wakit pinaligayan mo lang katawan ng panupa. Pero yung katawan ng langit, umiyak na, di nakalaan ang impirno dyan. Pag sinuway mo ang ating Panginoon, mayroon ka kayong aasahan para ikaw pagpapalain, mga kaibigan, wala. Sa material pwede. Sa material pwede. Kasi ang Diyos, hindi na makakaunod sa material, mayroon ka. Pag nagsikap ka, nagtiis ka, nagsakripisyo ka, para sa mga bagay mo, para sa katawang palupa, mangyayari yan. Kasi ang Diyos ay, siya po ay walang kinikilingan, walang kinakampihan pagdating sa gusto mo sa iyong buhay. Malaya tayo. Diba? Malaya tayo. Pag sabihin ko, kahit ako'y makasalanan, hindi ko kita, hindi. Walang ganun, hindi. Walang sinabi sa Biblia. Magkasalanan ka o hindi magkasalanan, kikita ka kung